Robin at Kiko nagkainitan dahil dito sa mga pangyayaring mga nasawing mga kabataan ngayon dahil sa mga kabataan din na nagiging mga kriminal dahil malakas ang loob dahil dito sa batas ni Kiko Pangilinan. Pakinggan natin mga idol kung anong sinabi ni Kiko na parang okay lang. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yon, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong Yun nga. ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Oh, Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat doon. Bakit penyoso? Yung kasi ang sa Europe kasi ganun na. Marami din sa Asia ganun na. Bakit hindi natin gayahin? Oo nga. Total, tayo naman pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa, sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Europe mismo, Europe nga na sinasabi natin nandun ng human rights. So, sila, 10 doon. Gusto nyo rin na special session para... Oo. Sana. Kailangan eh. Boss, immediate. Kung ganito na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng Yung parang, nga. siguro, ito yung panahon na talagang kung seseryosohin natin ito, ito yung pang-special session. Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat. Na oo, may kakulangan ng batas. Ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo. Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong nyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero, alam nyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay... Hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan, iisipin natin ang mga kriminal, bobo, kriminal, tanga, kriminal, walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yon, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita.
tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila'y gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng, kasi ganito po yan, napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit siya, lalahatin ko na po, kasi ganito yan pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan, sinabihan siya, ginawa mo yan, kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nilalahat, pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, halimbawa ng empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo. Itong pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero, pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang, ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po, binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon, nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo, sabi doon sa mga, papatayin ko kayo, sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yun dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato?
Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun, makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child.